Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, blessed morning. Ayan. This is the day that the Lord has made. At sino excited dito ma-receive ang Word of God? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat dahil tunay nga yung sa devotion natin, pinatutuwa ni Ate Rosel, no? Ang pagbabago ng buhay ay hindi sa ganang ating sarili, kundi dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Amen. Kaya naman mga kapatid, ituloy natin yung ating series, no? Nabanggit na maraming beses kanina. Everybody say Holy Spirit. Holy Spirit. Ayan. Ano po ba ang ating series? Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Overflow. Ayan. Overflow. Ibig sabihin po, nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos at ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu upang maisagawa po natin ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen po? Kaya sabay-sabay nating basahin ang salita ng Panginoon. Dito po tayo mga kapatid sa Acts chapter 4, beginning at verse 1. Basahin ko po dito sa ating Tagalog Bible. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede nyo pong i-highlight po at talagang i-take down notes. Nang sa gayon po, ito po ay magrema sa atin at tunay na matanggap natin ang kahulugan at pangunawa. Amen. Mula sa Diyos. Ang title po nito, Only Jesus Saves. Ang sabi po dito sa verse 1 ng Acts chapter 4, everybody read your Bible, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna habang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami na sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaking sumampalataya. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Salamat po sa pagkabasa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo po ngayon panandali ang manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong pong kabutihan sa araw na ito, sa kapahayagan ng iyong salita, na tunay nga, Lord, walang ibang kaligtasan, kundi ikaw lamang ang makapagbigay nito sa amin. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo at patuloy na pangunawat, pagtalino ang ipagkaloob mo sa umagang ito sa bawat isa upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Maraming salamat po, O Diyos, at ang iyong Santong Espiritu ang siyang kumilos sa aming buhay, maghari sa aming buhay. We give you all praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At natunghayan natin mga kapatid, last week,
nagpagaling ng lumpo si Apostle Juan and si Pedro. Amen? At tunay na nakita iyon ng maraming tao. At ito nga po yung sumunod na nangyari. Nagsasalita sina Pedro at si Juan, nangangaral sila patungkol sa Panginoong Hesus. Ngunit ano ang response ng mga pinuno ng bayan? Ano ang ginawa sa kanila? Apostle Peter announced that salvation is in Jesus Christ. Amen. Ngunit hindi ito matanggap ng marami, lalo na yung mga pinuno ng bayan, no? O yung mga Saduceya, yung mga Pariseo. And to better understand kung ano yung ibig sabihin ni Pedro, yung background nito, yung tinalakay natin last week. Amen. Sino po nakarinig ng ating topic last week? Amen. Ano yung title natin? Better than silver and gold. At yun nga po yung na-receive nung lalaking lumpo since birth, no? Na siya na-receive niya yung salita ng Diyos, tinanggap niya si Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng kanyang buhay, at tuluyan nga nabago ang kanyang buhay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus lang ang makapagbago ng buhay. Amen. And truly, healing came from the Lord. Amen. Sino po naniniwala ang healing, total healing ay galing sa Panginoon? Amen. It's not just relief, it's not just therapeutic, it is healing. Pag sinabing healing, totally delivered, nakalaya ka sa anumang sakit o anumang sitwasyon, problema, suliranin na meron ka. And you can found it, no one else, none other than the Lord Jesus Christ. Amen. As the apostles entered the courtyard, meron nga silang nakasalubong nakita doon sa pintuang maganda. Tignan mo yung katabi mo, maganda yan. Amen. Yes, kasi anak yan ng Diyos eh. Ibig sabihin, bungad pa lang sa pintuang maganda, meron doong isang tao na nakita nila Apostle Peter and Apostle John. At kanilang binigay ang salita ng Diyos. Sabi sa Acts chapter 3, sa verse 6, ang sabi doon, sa Acts chapter 3, sa verse 6, kay Peter, sabi ni Peter, kinumand niya, no? Wala akong pilak o ginto, ngunit kung anong mayroon ako, siya kong ibibigay sa iyo. Ibinahagi si Jesus doon sa lumpo. Gaya rin po natin mga kapatid, na minsan tayo talaga'y lumpo sa Espiritu at tayo nakatanggap ng kagalingan dahil sa Panginoong Jesus. And taking advantage of that moment, nakita ng crowd, no? Everybody say, amazed. Ayan, na-amaze yung crowd kasi nga, kilala nila yung lumpo na yun eh. Mula pagkabata, andun na yun. No? May sakit karamdaman na yun. Ngunit, nabago yung kanyang buhay. No? Nabago yung kanyang pagkatao. Na araw-araw siyang naglilimos doon sa templo. Ngunit nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, hindi na siya nanlilimos. Kundi siya na mismo ay pinagpapala, hinahabulan ng biyaya. Amen? Ganun po yung pagbabagong nangyari sa kanya. At in-explain ni Apostle Peter and Apostle John, sabi sa verse 12, sabi doon sa, makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Ang sabi pa nila, naliwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdan ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao na si Barnabas. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Amen. Inihayag nila Apostle Peter and Apostle John ang katotohanan na walang ibang Diyos na nagkatawag tao upang tubusin ang tao kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Na sa kabila ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, nagawa pa ng tao na piliin na talagang magkasala. No? Kaya nga napakahalaga ng paglapit natin at pagkilala sa ating Panginoong Hesus. No? At sinasabi dito ni Apostle Peter, yung pagsisisi ay napakahalaga. Sabi niya sa verse 19,
sa mga Israelita. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Everybody say repentance. Everybody say reconciliation. Magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. So ang pagpapatawad po pala ng kasalanan sa Diyos, no, ng Diyos sa atin, ibig sabihin, magbabalik loob ka sa Kanya. Amen po. Hindi yung basta nag-sorry ka sa Panginoon, nag-confess ka sa Panginoon, that's the first step. Pero ang totoong taong nakapagtanggap ng kapatawaran ng Diyos ay yung merong pagbabalik ng relasyon sa Kanya. Amen. Amen? Kaya makita mo talaga ang isang taong totoong nagsisi, hindi yung pekeng pagsisisi, nagbabalik loob siya sa Diyos. At doon tuloy-tuloy na nababago yung buhay. At nang sa gayon, sabi ni Apostle Peter, ay sumapit ang panahon ng panibagong lakas mula sa Panginoon. Everybody say, renewed strength. Ayan, panibagong lakas. Sino po nakatanggap ng panibagong lakas sa Panginoon dito? Amen, yes. Panibagong pag-asa. In Jesus, there's always hope. There's always strength. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, nung sa gitna ng kanyang kahinaan, Philippians 1:21, I can do all things through Christ who strengthens me. Kayang-kaya kong gawin ang mga bagay na ipagagawa sa akin ng Panginoon dahil kay Kristo na siyang aking kalakasan. Amen. Na akala mo hindi mo kaya, akala mo nasa sitwasyon ka, naipit na, nawala ng pag-asa, dead end na. Pero Jesus is the only way for us to be saved and you will have a transformation of your life. Amen. Panibagong kalakasan mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Kaya po ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit, meaning the very presence of God, the Spirit of Christ. He is the Holy Spirit. Nang sa gayon tayo po ay makalakad sa pananampalataya. Amen. Kaya ang sabi po sa verse 20 or 21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa nung una. Kaya nga, many who heard the message on that day ay naligtas. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are saved because of Jesus. Amen. It's not because of your good works. It's not because of your good gifts, no? Or yung mga talento mo, o yung mga ginawa mo para sa Panginoon. We are saved because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya, ang nangyari, mga kapatid, merong persecution. Everybody say persecution. Dito po, mga kapatid, huwag kayong magtataka. Kapag kayo po ay lumapit sa Panginoong Jesus at meron kayo ngayong intimate relationship sa Kanya, huwag kayong ma-surprise kung maraming criticism. Huwag kayong ma-surprise kung merong persecution. At ang masakit pa, minsan, or madalas, kamag-anak mo pa yung magpa-persecute sa'yo. Amen? Pero anong sabi ng Panginoon? Bless them, those who persecute you. Amen? Pagpalain nyo sila, yung mga umuusik sa inyo, yung mga naninira sa inyo, ipanalangin nyo sila sa Panginoon na sila ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Na sila rin ay makakilala sa Panginoon. Na sila rin ay magkaroon ng pagbabago ng buhay. Na sila rin ay makaahon mula sa kadiliman na gawain ng sanlibutan. Amen? Ganun po yung ginawa ni Apostle Peter at ni John. Hindi nila ginantihan yung mga Saduceo. Hindi nila sinalitaan ng masama. Amen? Kahit sinalitaan sila ng masama, kahit sinirahan sila, hindi nila ginantihan ng masama dahil alam nila si Jesus ang Panginoon na may hawak ng kanilang sitwasyon. Amen? Sabi doon sa verse 2, ano yung response sa kanila? 4:2 ng Acts, ano yung response? Sabi doon, galit na galit sa dalawang apostol. Sino dito yung naranasan na dahil may relationship ka na kay Jesus, may nagalit sa'yo? Amen. Amen. Ano pa yan? Bakit ka, nagpapalit ka ba ng relihiyon? Di po ba? May mga ganun eh. Hindi nila naiintindihan, it's not about religion.
It's about your personal relationship with Jesus. It's about acknowledging the Lord as your Lord, Savior, as your Master, as the King of your life. Galit na galit sila kay Apostle Peter at kay Apostle John dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus lang, no? Ang makakapagligtas dahil tinuturo nila na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Everybody say resurrection of the dead. Amen. Kasi po mga kapatid, hindi natatapos ang buhay natin dito sa mundo. Amen. Ang mundong ito ay may katapusan. Amen. Pero ang pangako ng Panginoon, eternal life. Bagong langit, bagong lupa. No? Bagong gobyerno, bagong lahat. Ang sabi ng Panginoon, I will make everything perfect in His perfect time. Not in your time. Amen. Not on your due date. Yung due date mo, yung oras na hinihintay mo sa Panginoon, iba yung oras ng Lord. Amen. Minsan kasi nag-e-expect ka na ibibigay na sa iyo ng Panginoon pero hindi pa pala time. Tinitesting niya yung pananampalataya mo. Amen? Katulad ng testimony ni Salina kanina. Akala niya okay na. Amen? Akala niya okay na, smooth na. Pero meron palang pagsubok, meron palang testing of her faith. Ano po yung purpose ng testing of her faith? Para malitaas niya sa buhay niya yung pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah! Kaya pala may mga trials, may mga suliranin, ang purpose po nun ay mag-testing, madalisay ang iyong pananampalataya at magamit mo yung pananampalatayang yon upang itaas ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Ganon yung nangyari kila Apostle Peter at Apostle John. Tinataas nila ang pangalan ng Panginoon Jesus, pero merong mga kumukontra. Everybody say, kontrabida. Sino dito yung maraming kontrabida sa buhay niya? Huwag mong ituro yung katabi mo, hindi yan yun. Magkakampi kayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magkakampi tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Pero marami talagang kontrabida. Hindi mo malaman bakit sila galit sa iyo. Diba? Sinasabi mo lang naman ang salita ng Diyos. Ibinabahagi mo lang naman ang kabutihan ng Diyos. Pero bakit parang nagagalit sila sa iyo? Amen? Bakit ka nila pinapersecute? Bakit ka nila sinisiraan? Kapatid, kasi ganun din ang nangyari sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong ma-surprise, huwag kayong magtaka. Kung ginawa nila sa akin, magagawa nila sa inyo. No greater, di ba? No, a servant is greater than his master. No? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kapag mayroong persecution. Sino dito nagpapasalamat, Lord? Salamat po dahil pinapersecute nila ako. Kaya mo bang magpasalamat sa ganung sitwasyon? Alam mo kung bakit? Sinyalis yun na totoong may relasyon ka sa Panginoong Jesus. Amen! Bakit ka nila inuusig? Bakit ka nila sinisiraan? Kasi meron kang halaga, meron kang value. Pag-aaksayan ba ng panahon yung mga walang halaga? Hindi nila pag-aaksayan yun. Kaya napapersecute ka, kaya sinisiraan ka, kasi nga meron kang halaga sa paningin nila. Na parang sobrang liwanag, nasisilaw sila. Amen? Ganun po yan mga kapatid. Kaya galit na galit doon sa dalawang apostol. Pero ano yung ipinahayag ng dalawa sa verse 3? Nung dinakip sila, nung ikinulong sila, sabi sa verse 4, maraming nakarinig ng kanilang pangangaral. Amen? Maraming nakarinig, maraming nakakita, pinagaling yung lumpo sa pangalan ni Jesus. No? Walang ibang pangalan. Maraming nakarinig ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sabi, kinabukasan sa verse 5, nagtipon sa Jerusalem yung mga pinuno ng Hudyo. Talagang nagkaroon ng open forum. Amen? Kasi nga, ililitisin yung dalawa eh. Talagang, ano bang ginawa nitong dalawang to? Parang nakakasira sa atin. No? Ang mga matatandang namumuno sa bayan, ito po, yung mga audience doon, yung mga dumalo sa gathering. Sila Anas, sabi sa verse 6, kasama sila Anas. Kilala niyo po ba kung alam niyo ang history sa Bible? Si Anas po pinakapunong pari. Ang taas po ng posisyon niya. Pero naalarma siya dahil sa pangangaral ng dalawa. Si Juan,
si Alejandro at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Ibig sabihin, lahat ng mga matataas na tao pumunta doon. Di ba? Dahil naalarma sila sa nangyayaring breakthrough, sa nangyayaring miracle na maraming naliligtas sa pangalan ni Jesus. Amen? At ang nangyari po mga kapatid, kasama doon, pinatayo nila sa harap ang mga apostol, sabi sa verse 7. Ano yung tanong nila? Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa yung mga bagay na ito? No? Bakit ang lakas ng loob niyong mangaral? Bakit ang lakas ng loob niyong mag-testimony? Sino dito nakakaalala na si Peter ay duwag? Amen? Sino dito nakakaalala nung si Peter ay pinagkanulo niya si Jesus ng 3 beses bago tumilaok yung manok? Amen? Ganun si Peter nung hindi pa natanggap yung Holy Spirit. Bakit? Hindi pa naman na matay ang Panginoon noon at hindi pa nag-resurrect. Amen? Before the resurrection, Peter was a coward. No? Ang pangalan niya ay Simon Peter. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Simon? Unstable. Madaling masway. Madaling bumigay. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag tayo. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin ng pangalang Pedro is a rock. Solid. Solid rock. Kaya nga, hindi siya tinatawag ni Jesus na Simon. Ang tawag niya sa kanya, Peter. No? Kahit nung duwag pa siya, ang tawag sa kanya, Peter. Kaya mga kapatid, kahit yung ating mga mahal sa buhay, medyo sway pa yung kanilang pananampalataya, huwag mong sabihin sa kanila na mahina sila. Amen? Ang sabihin mo sa kanila, ikaw ay malakas dahil ang kalakasan ay galing sa Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin sa mga drug addict, mga addict kayo. Hindi. Sabihin mo sa kanila, babaguhin kayo ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila, sa anak mo na adik, sabihin mo, magiging pastor ka, magiging lingkod ka ng Panginoon. Diba? Yung anak mo, nahuli mong nagda-drugs, no? Huwag mo i-condemn, huwag mo i-judge, ipanalangin mo at sabihin mo sa kanya, may planong maganda sa iyo ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Kasi si Satan, mga kapatid, tinatawag tayo sa pangalan ng ating kasalanan. Si Satanas. Pero ang Diyos, tinatawag ka niya sa pangalan na merong pananampalataya. Amen. Praise God. Na kahit wala ka pa sa estado na matibay ang pananampalataya mo, sinasabi na ng Panginoon, matibay ang pananampalataya mo. Amen. Naaalala niyo yung kausap ng Panginoon, yung Samaritana, doon sa balon ni Jacob? Amen. Ginudge niya ba yun dahil nakalima ng asawa? Hindi. Sinabi niya doon, meron akong magandang plano sa iyo. Meron akong ibibigay sa iyo. Living water. At hindi ka na mauuhaw ulit. Hindi ka na maghahanap ng kung ano-anong klaseng relasyon sa mundo. Dahil sa relasyon mo sa Panginoon, you are satisfied. I am the living water that can satisfy your life. Amen. So ang Panginoon, yung grasya niya ay available sa bawat isa. Lahat tayo makasalanan. Sino umamin dito? Lahat tayo by nature, we are all sinners. And we are loved by the Lord. Wala tayong maipagmalaki kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kaya sino tayo para humusga sa ating kapwa? Sino tayo na magmamataas at merong pride? Wala dapat pong ganoon. Dahil ang tingin sa atin ng Panginoon, tayo'y pantay-pantay at Kanyang mahal. Amen? Ganun po. Pero, marami pong mga tao hindi tinatanggap si Jesus. No? Malalaman mo ang isang tao na walang Jesus sa kanyang buhay kapag punong-puno siya ng galit. Amen. Malalaman mo ang isang tao na hindi tumatanggap pa sa Panginoong Jesus kapag punong-puno siya ng inggit. Malalaman mo sa isang tao na walang Kristo sa buhay niya kapag punong-puno siya ng pride. Ayaw umamin. Diba? Maraming palusot. Diba? Maraming mga dahilan. Malalaman mo isang tao, hindi pa tinanggap si Jesus. No? Punong-puno siya ng kalungkutan.
punong-puno siya ng kadiliman sa kanyang buhay. Amen? Pero once na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, magbabago ang iyong buhay. Magbabago ang lahat. Yung dating duwag, naging pinakamatapang ngayon. Amen? Yung dating patago-tago, naging pinakamatapang ngayon. Yung dating takot, makulong, takot mamatay, takot ma-persecute na si Pedro at si John, lumalabas na ngayon. At wala silang kinatatakutan. Bakit? Dahil ang buhay na nila ay na kay Kristo na. Amen? Talagang todo Talagang all surrendered sa Panginoon. Amen? Ang sabi doon sa verse 7, pinatayo nila sa harap, no? At nilitis nila. Tinakot nila. Nakita niyo yung picture? Tinakot nila. Sa anong kapangyarihan? Sino ba kayo? Mga wala naman kayong pinag-aralan Parang gano'n, di ba? Mga wala naman kayong aral. Mga mangingisda lang kayo. Sa anong kapangyarihan kayo nagsasalita dito? Bakit maraming taong nakikinig sa inyo? Mukhang naiingit yung mga pinuno ng bayan No? Dahil yung 5,000, isipin mo, 5,000 ang naligtas sa araw ng pangangaral nila yun. Nung nakita yung lumpo ay gumaling at pinangaral na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, yun ay gumaling. Maraming naka-witness noon at tumanggap sa Panginoong Jesus. Pero galit na galit yung ibang mga tao na malalaman mo talagang relihiyoso lang at walang Kristo sa buhay. Iba po kasi yung relihiyoso at iba yung tunay na may relasyon sa Diyos. No? Peking, marami pong peking pananampalataya Yung bait-baitan, yung talagang hindi makabasag pinggan, no? Pero malaman-laman mo, magnanakaw. Amen po ba? Yun po ang katotohanan ng Biblia. Pero sila ang mga matatapang na mangaral ng salita ng Diyos, magpatotoo patungkol sa ating Panginoong Jesus. Wala silang kinatakutan, wala silang tinatago. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, walang secret sa Panginoon. Lahat kita ka. Kung ikaw ay totoo, tapat sa Kanya, o peke ka, na mananampalataya. O you're just religious. No? You're just doing religion para ma-impress yung mga tao sa iyo. Maraming mga ganung tao. Pero itong si Apostle Peter at si Apostle John, todo. Ano mang mangyari, tatayo ako sa katotohanan na si Kristo ang umibig sa akin. Si Kristo ang nagligtas sa akin. Siya ang nagbago ng buhay ko. Hindi ako narito para i-please ang mga tao. Narito ako para i-please ang Panginoong Diyos na nagmahal sa akin, nagpatawad sa akin, at nagligtas sa akin. Yun ang sinasabi ng Apostle Peter. No? Marami kasi pa-impress lang No? Marami kasi parang pabulaklak lang Hindi totoo ang pananampalataya sa Diyos. Pero anong sabi ni Apostol Juan at ni Pedro? Sabi doon, silang dalawa na puspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ang puspos ng Espiritu Santo talagang may tapang. Amen. Talagang hindi umaatras sa laban. Sabi mo sa kapatid mo, walang atrasan sa laban. Amen? Hindi naduduwag. Sabi doon, mga tagapanguna. At yung marunong sila sumagot. Hindi sila yung sarkastiko. Amen? Matatalino. Bakit? Kahit walang edukasyon, kila Peter at Juan, may talino galing sa Diyos. Amen. Mga tagapanguna, mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin, kung baga sinasabi nila, ano bang masamang ginawa namin? Bakit nyo kami ikinulong? Pinagaling namin yung lumpo. Pinapangaral namin ang katotohanan na si Jesus muling nabuhay. Sabi niya sa 10, nais kong malaman ninyo. Amen? Ibig sabihin, very boldly, no? Very sincere si Peter. Hindi siya sarkastiko, hindi siya nagagalit. Amen? Ang kanyang emosyon diyan ay very calm and very sincere. Amen? Sabi niya, nais kong malaman ninyo. Talagang nandoon yung desire niya na malaman ng mga tao, kahit itong mga masasamang tao na nasa harapan niya. Sabi niya, nais kong malaman ng lahat ng buong Israel at ng mga taong ito na nakatayo sa aming harapan ngayon at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Amen?
Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Amen? Hindi nila nakilala. Bagamat nag-aral sila nung batas ni Moses, nung batas ng Old Testament, talagang sila'y nangangaral ng kautusan. Sabi niyo, si Jesus yung batong itinakwil ninyo. Hindi niyo siya kinilala. Siya yung pinatay ninyo. Siya yung batong panunukan. He is the chief cornerstone. Amen? At siya yung itinakwil ninyo. Sabi sa verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen po ba? Wala pong relihiyong makakapagligtas sa atin. Let's be clear on this. Let's be clear on this. This is not about religion. No? Well, religion is good, but it cannot save you. Ang sinasabi dito, sa Kanya lamang matatagpuan the salvation. No? There is no other name under heaven which man can be saved. And that name is the name of Jesus. Sabi sa Biblia, whoever call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Yung tumatawag ng sincero sa Panginoon, yun po ang maliligtas. Ibig sabihin, yung umaamin na kailangan ko ang Panginoon. Sino dito yung sinasabi niya sa kanyang buhay araw-araw, kailangan ko ang Panginoon? Amen? Kasi po may mga tao na nabubuhay na parang kumbaga sinasabi nila, hindi ko kailangan si Lord. Diba? Meron akong bank account na masasantigan. No? Meron akong mga properties. Meron akong mga na-invest. Alam niyo po ba meron sa Bible niyan? No? Yung nag-ipon siya ng kayamanan at wala nang mapaglagyan yung kanyang kayamanan at sinabi niya sa kanyang sarili, no? Ang gagawin ko na lang sa buhay ko is to live life and be merry. Amen? Enjoy. Yung mga ganon. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Sa gabi ding ito, kukunin ko ang iyong buhay. Sino ngayon ang mapag-iiwanan ng iyong mga kamatayan? Ano ngayon ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang kaluluwa man niya ay mapahamak. Amen? Praise the Lord because Jesus only is the way. He's the only way which man can be saved. At napakahalaga po sa atin mga kapatid, makilala mo yung totoong Jesus. Sino dito yung gusto niya pang makilala ang Panginoon? Amen? Ganun po yung panalangin ni Haring David no? Na makilala niya pa, Lord, I want to know you more. No? This is my desire, Panginoon, to know you more. Amen? Na I want to dwell in your house forever. Amen? Yun ang desire. No, nung taong talagang naranasan niya, nakilala niya ang Panginoon. No? Ang mga Hudyo na mga leaders, talagang naistorbo sila sa kagagawan ni Apostle John, Apostle Peter. No? And once again, nakita natin na sila'y na-persecute, pero hindi nila inalintanan yung persecution. Ang sabi ni Peter, no, si Jesus ang tanging daan sa kaligtasan. No? God has given no other name under heaven by which we must be saved. It's vital to understand that a person's name held much greater significance in biblical times. Alam niyo po ba, yung mga pangalan sa Biblia, merong mga kahulugan? Amen. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? God save. Ang ibig sabihin ng pangalan Jesus, God save. At yung isang pinangalan sa kanya, Emmanuel, God with us. Amen po? May mga kahulugan po ang pangalan Yung pangalan niyo po ba, alam niyo ang kahulugan? Amen. No? Amen. So, yun po Ibig sabihin, lahat ng simbolo at pangalan sa Biblia may kahulugan. At yung greater significance na ito ay magpasahanggang ngayon, mga kapatid. No? Ay, ang pangalan ni Jesus, ang siya lamang may kaligtasan na matatagpuan ng tao. Amen. A name represented one's essential character and personhood. No?
Kapag narinig po yung pangalan nyo, o sa panahon natin ngayon, yung apelyido, di ba? Kapag binanggit yung apelyido nyo, sa anong bagay kaya kayo makikilala? Di ba? Meron sinasabi, "Uy, si ganoon, yung pamilyang ganoon, magaling magluto." Amen? Meron ganoon eh. O yung mga pamilyang ganoon, mga musician, di ba? Halimbawa, o yung pamilya nila, Pastor Dean, talagang ang cute nila. Amen ba? So nakikilala, pag sinabi pa lang yung pangalan, ay kilala ko yun kasi yung apelido nun, may kakilala akong gano'n. Amen? So napakahalaga po ng pangalan. Amen. Sino dito yung iniingatan niya yung pangalan? Amen. Amen. How much more na tinawag kang Kristiyano, ingatan mo ang pangalan ni Kristo sa buhay mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, do not be ashamed because you bear His name. Amen? Marami kasi kinahihiya eh. Di ba? Na, yung iba parang nahihiya pa na aminin na uma-attend siya ng Bible study, na uma-attend siya ng prayer meeting, di ba? Pero wala tayong dapat ikahiya. Dapat nga itaas pa natin ang pangalan ng Panginoon. Amen! Dahil alam natin, yun matatagpuan ang pagbabago ng buhay ng tao at kaligtasan mula sa kasalanan. Amen po mga kapatid. Napakahalaga ng pangalan ng Panginoong Hesus. At dapat hindi po natin ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus sa walang kabuluhan. No? Alam natin yan sa mga Pilipino, di ba? Ginagamit minsan yung pangalan ni Jesus sa hindi maganda. Amen? Minsan yung mga politiko, di ba? Alam ni Jesus, hindi ako nagnanakaw. Ginamit po si Jesus eh. No? So, marami pong gumagamit sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po ba yon? At sa Biblia, maraming mga ngaral sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi naman totoo yung kanilang pinapangaral. Maraming ang maliligaw kasi nalilito sila. Sino ba talaga ang Panginoong Jesus? Amen? Matatagpuan lamang ang totoong Panginoong Jesus, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Amen po. Kaya mahalaga sa atin yung Bible study, yung meditation, yung personal devotion. Amen po mga kapatid. Nang makilala natin ng lubos kung ano ang puso ng Diyos, kung sino talaga ang Panginoong Jesus. Amen. At kapatid, I again remind you, ingatan po natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makilala tayo, makaiwan tayo ng legasiya bago tayo mawala sa mundong ito na matatandaan ng tao na tayo ay may pananampalataya kay Jesus. Amen. Hindi yung matandaan ka ng tao nung namatay ka, yun, napaka-chismosa talaga yun eh. Yun, talagang palaaway yun eh. Minsan mga gano'n eh, di ba? Natandaan siya ng tao na gano'n siya. Na namatay siya na, yun, talaga kurakot yun eh. Di ba? Kaya mahalaga ingatan yung pangalan, mga kapatid. Di ba? At mangyayari, mga kapatid, nakita niyo yung mga taong binago ng Panginoong Hesus? Hindi na naaalala ng tao yung kanilang nakaraan, kundi yung kanilang kasalukuyan. Kasi si Jesus na mismo ang bumago ng buo niyang pagkatao. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Kaya na-bless ako kanina, di ba? Sinare din ni Sister Rosel, di ba? Nandun yung kanyang pag-amin, na yung kanyang nakaraan ay nandoon. Pero dahil sa Panginoong Hesus, she was saved from darkness. At ngayon, nandito na siya sa kaliwanagan ng Panginoon dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen. Maraming tao na drug addict, balik loob sa rehab, labas-pasok sa rehab, hindi pa rin nagbabago. Balik, no? Sa kulungan, hindi pa rin nagbabago pagkalabas. Ano yung nakapagbago? Ang salita ng Diyos. Only Jesus saved. Amen? Meron na ba kayong narinig na nagpatotoo? Nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, wala pa akong narinig na nagpatotoo na sinabi niya, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, nagsisi ako, dapat di ko na lang pala tinanggap. Wala pong ganoon na nagpatotoo. Lahat ng totoong tumanggap sa Panginoong Hesus, nagpapatotoo na talagang binago yung buhay nila, na wala sila sa kadiliman, na wala sila sa kasakitan, na wala sila sa kahirapan dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus. Amen.
Kaya malakas ang loob. Di ba? Dati, naduduwag kang mag-testimony eh. Tama? Dati natatakot ka eh na, ay maraming tao makakaalam ng buhay ko. Pero hindi ka na naduduwag ngayon katulad ni Pedro. Bakit? Dahil kilala mo ang Diyos na pinapasampalatayanan mo. Amen? Na hindi ka niya hinusgahan, ikaw ay kanyang minahal, at unti-unting pinagtsagaan habang ikaw ay kanyang binabago. Amen? Ganun ang ating Diyos. Kaya yung pangalan ng Panginoong Hesus sobrang iningatan ni Apostle Peter and Apostle John hanggang sila'y mawala sa sanlibutan. No? Kaya nga, Jesus' name and His power and His authority and personhood are one and the same. Amen? The name of Jesus embodies who He is. At sinasabi, ang pangalan ng Panginoong Hesus, God save. O sa iba, sa Griego, Yahweh is salvation. Everybody say, Yahweh is salvation. Yeshua, no? Jesus, Yahweh is salvation. The Lord save. At yung early Christians, yung mga alagad, ito po yung kanilang ipinahayag. Na ang dapat ang tao magsisi at magbalik loob sa Panginoon. At nang sa gayon makareceive sila ng kapatawaran ng Diyos. Yun po ang core doctrine ng mga apostol. Yung repentance ng makareceive ng forgiveness sa pangalan ng Panginoong Hesus. Basahan natin yung Matthew 1:21. No? When the angel appeared to Joseph, sabi doon, sabi kay Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Amen? Kasi takot na takot si Jose dahil si Maria, nung hindi pa sila ikinakasal, nabuntis. Amen? Because of the power of the Holy Spirit. Pero anong ginawa ng Diyos? Sa panaginip, ipinadala niya ang anghel. Amen? Nagpadala ng angel ang Panginoon kay Jose. At sabi niya sa verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen? Takot na takot si Jose. Pati rin si Maria. Bakit? Siyempre, may kasalanan yun eh. Di ba? Na sila ay hindi pa kinasal at talagang nabuntis na siya. Amen? At doon sa kanilang kultura, sa Israel, talagang kasalanan yun, mga kapatid. No? At yun din po ang pinapangalan natin sa ngayon na mga kabataan. Amen. Parang nawala yung mga kabataan. Hello? Hello? Nandito ba kayo? Hello? Wave kayo sa akin, mga kabataan. Amen. No? Na sinasabi ng batas ng Diyos, amen, merong mga immoralidad na dapat ninyong iwasan. Amen. At dapat kayong magpasakop sa Panginoon kung gusto ninyong maisaayos ang inyong pamumuhay. Amen. Amen. Obedience is the key for you to be blessed by the Lord. No? Sumunod po ba si Jose? Sumunod po siya. At hindi siya natakot. Kanino siya kumuha ng lakas ng loob? Sa Panginoon. Alam nyo, yung anghel, ibig sabihin, messenger of God, kapag pinadalhan ka ng anghel ng Lord, hindi lang basta instruction marireceive mo, pati lakas ng loob. Amen? Sino dito nakareceive ng lakas ng loob sa Panginoon? Amen? Yung lakas ng loob, humarap sa mga pagsubok, yung tapang nandoon, galing yun sa Panginoon. No? At sabi doon, huwag kang matakot. Kung babasahin natin yung buong chapter 1, sabi ng Panginoon, through the angel, sabi niya kay Joseph, huwag kang matakot. Do not be afraid to take Mary as your wife. Pakasalan mo siya. Amen? Ganun din yun eh. Nung sinabi sa akin ng Panginoon, Din, huwag kang matakot na mag-propose kay Shena. Amen. Amen, no? Dahil siya talaga ang ibinigay ko sa iyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pinakamaganda, di ba? Sa buong Samar, yung asawa ko. Amen. Pangalawa lang yung nanay ko. Pangatlo si Nanay Ping, taga-Samar din niya. Amen. Pero, i-confirm sa iyo ng Panginoon
kung sino talaga ang karapat-dapat na makasama mo sa buhay. Amen? Kaya mga kabataan, o tayong lahat, konsulta lagi tayo sa Panginoon. Kaya nga, lagi tayong itaas natin, idulog natin sa Panginoon. Andun naman yung sagot niya eh. Pero kapag pinamunahan mo ang Panginoon, consequences ang mangyayari. Pero sa mga consequences na yon, alam mo ba kung ano? Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Siya pa rin ang gagawa ng paraan para maayos yun. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Only the name of Jesus can offer salvation. Everybody say salvation. Hindi ka lang iniligtas ng Panginoon mula sa iyong mga kasalanan, iniligtas ka pa ng Panginoon sa lahat ng mga problema mo sa buhay. Sino yung nanasan dito, iniligtas ka ng Lord sa mga problema mo sa buhay? Amen? Nung kami dati talaga, baon na baon sa utang, talagang nag-pray kami sa Lord at iniligtas kami ng Panginoon. Nakabayad kami ng utang. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! No? He is Jesus, meaning God saved. Kaya kang iligtas ng Panginoon sa anumang kumunoy na ikinalulugmok mo. Sa anumang kalungkutan. Sino po malungkot dito? May kalungkutan, may kalumbayan, no? Kaya kang iangat ng Panginoon. No? The joy of the Lord, amen, is our strength. Sabi ni Nehemiah, and because it is the only name that has received power, no, and authority. Kumbaga, meron kang power of attorney. Di ba? Sino ba yung abogado? Sino ba yung advocate natin in heaven? No? And advocate here on earth is the Holy Spirit. Amen? He is the advocate. He is our helper. He is our comforter. Kaya sinasabi, the Holy Spirit is from God, no? To give salvation to humans. Para sa ating lahat. Ulitin natin yung chapter 4, verse 11. Anong sabi doon ni Pedro? Ang Jesus na ito, binanggit yung pangalan, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. So, ipinahayag talaga, hindi natakot si Pedro na sabihin kung sino si Jesus. Minsan, nakakahiya yung iba, hindi man lang mabanggit yung pangalan ng Panginoon Jesus eh. No? Halimbawa, ikaw yung pinag-opening prayer sa birthday party. Sabi, may narinig akong ganyan eh. Sabi niya doon sa bandang huli, sabi niya, di ba, sa kanyang pangalan, amen. Kanino? Bakit hindi mo mabanggit yung pangalan ni Jesus? Di ba, nag-pray siya na Father God, ganyan. Yung in general, di ba? Pinanalangin niya yung may birthday tsaka yung celebration, yung event. Tapos sa bandang huli, kinlose niya yung prayer niya, sabi niya, sa kanyang pangalan, amen. Sino yun? Sino yung sinasabi mong sa kanyang pangalan? Bakit hindi mabanggit yung pangalan ni Jesus? Marami pong taong ganun. Meron pong isang pastor nagpatotoo, nandoon siya sa mga community ng mga Islam, no? At inudyukan siya ng banal na espiritu na sabihin at ipanalangin yung mga tao doon, ipahayag yung katotohanan. Marami po na pong ganyan sa iba't ibang bansa, no? Talagang lumalabas eh. Diba, sa mga streets, diba, nangangaral, talagang nagkakaroon ng krusada, hindi sila natatakot na sabihin yung pangalan ni Jesus. Diba, nakita ko pa nga sa Facebook, talagang binabastos sila, talagang naghahalikan yung babae sa harapan nila habang may nangangaral sa pangalan ni Jesus. Talagang binabastos sila. Pero hindi sila natitinag. Dahil alam nila, yung mga taong yun, mahal din yun ni Jesus. Namatay din si Jesus para sa kanila. Yung mga namimersupit sa kanila, yung mga bumabato sa kanila, yung mga nananakit sa kanila, ang sabi nila, no, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen po. At nung nakaraang taon lang, kung nabalitaan niyo po, sa Amerika, yung nangangaral sa mga campuses, university, si Charlie Kirk, no, ay ini-sniper, binaril sa leeg. Dahil pinapangaral niya sa mga kabataan in every campuses that only Jesus is the Savior. Si Jesus lang makakapagbago ng buhay mo. Eh, talagang pag nangangaral ka about kay Jesus, maraming galit na galit eh. No? Bakit? Kasi pag pinangaral mo si Jesus, pinapangaral mo rin yung kanyang mga aral. Amen? Pinapangaral
katwiran ng Diyos. Nag-topic siya ng about sa hindi dapat yung same-sex marriage. Maraming nagalit. Amen? Kapag tinapik yung ganoon, na hindi kalooban ng Diyos ang same-sex marriage, maraming magagalit. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Pero, yun po ang katotohanan eh. Amen. No? Yun po ang katotohanan ng salita ng Diyos, na hindi pwedeng mabago ang disenyo ng kasal kung hindi lalaki at babae lang. Amen. Amen. Amen po ba? Yes. Kaya po, hindi na po sorpresa, hindi na po katakataka kung ikaw po ay meron talagang personal na relationship sa Panginoon at pinapamuhay mo, inihahayag mo ang katotohanan ng kanyang salita. Huwag kang masurpresa kung may magalit sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Kasi sabi ng Panginoon, kung magpapatuloy kayo sa aking katuruan, no, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung hindi tayo mangangaral ng totoo, mga kapatid, hindi po makakalaya ang tao. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, kung totoo kang kaibigan, kung totoo kang nagmamahal, sabihin mo ang totoo. Kung totoo kang kapatid sa Panginoong Hesus, kung nakita mo medyo naliliis na ng landas yung kapatid, sabihin mo ang totoo na mali yun. Correction. No? Kaya nga open rebuke is better than hidden love. Sabi po ng Biblia. Paano po nare-rebuke ang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Sino dito yung nakaranas talaga kinoreksyon ng Panginoon? Amen? At sino dito yung nakakaranas hanggang ngayon kinokorek tayo ng Panginoon? Na hanggang ngayon talagang tinuturuan tayo ng Panginoon? Na hanggang ngayon binubuksan ang ating isip ng Lord na talagang maging tama yung ating pag-iisip. Amen po ba? Ayon sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang banal na salita. Ayon sa Psalm 118 verse 22, ang sabi dito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. So nung una pa lamang, nakapropesiya na si Jesus ay talagang papatayin. Dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya nga ito ay kinote ni Apostle Peter and ni Apostle John na si Jesus yung tinutukoy sa mga propesiya. Isaiah chapter 43 verse 11. Ang sabi doon, ako ay si Yahweh, wala nang iba pa, walang ibang capital T, ng tagapagligtas. Kasi it talks about a person. No? Kapag merong capitalized doon, nakita nyo sa Bible, no? Pag sinabi, siya yung helper, capital H, meaning it talks about a person. Capital T, tagapagligtas, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. So sino po dito yung araw-araw tumatawag sa pangalan ng Panginoon Jesus? Praise the Lord. Yun po ang dapat nating maisagawa sa ating buhay. To help the religious leaders understand their rejection kay Jesus through the crucifixion and subsequent resurrection were all part of the fulfillment of God's plan of salvation. Kasama pala yun sa plano ng Diyos. Sino dito naniniwala yung mga problema mo ngayon, yung mga iniisip mo ngayon na sitwasyon o siliranin, kasama sa plano ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, may magandang plano ang Diyos. Amen? Kasi, nakakalimutan natin that God is in control. Na akala mo dahil nandiyan ka sa matinding problema, nandiyan ka sa matinding suliranin, akala mo iniwan ka na ng Diyos. Sino dito yung umaamin na parang minsan nagduda siya? Oo, ayaw umamin. No? Nandun ka sa sitwasyon na parang iniwan na ata ako ni Lord Nasaan na siya? Pero alam mo ang katotohanan, kapatid, hindi ka iniwan ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Kasama yan sa magandang plano niya sa buhay mo. Palakpakan mo ang Panginoong Diyos. Bakit? Tapos na ba yung buhay mo? Hindi pa. Habang nabubuhay ka, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. His mercy, His grace is new every morning. Mga kapatid.
Kaya nga, every gising is a blessing. Amen. Every gising is a blessing. Ginising ka ngayon ng Panginoon, umattend ka dito ng Sunday service, naririnig mo ngayon yung pangalan ng Panginoon na kailanman hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pababayaan. May maganda siyang plano sa iyo. Hindi lang kanya basta iniligtas mula sa kasalanan, may maganda siyang plano sa iyo. Hindi lang yung nakikita mo, yung pagtuunan mo ng pansin. Tumanaw ka ng malayo at manatanaw mo ang Panginoon. Manalangin ka at magtiwala sa Kanya. At ipapahayag niya sa iyo, anak, hindi pa ako tapos. May magandang plano ako sa buhay mo ngayong 2026. Praise the Lord. Hindi pa tapos ang Panginoon. No? Ngayon, habang kumikilos siya sa buhay natin, ano ang dapat natin gawin? Patuloy tayong magtiwala. Patuloy ng panalangin upang patuloy tayong palarin. Patuloy tayong makatanggap ng kapahayagan sa Panginoon upang malakaran natin ang Kanyang katwiran, ang Kanyang kabanalan. Dahil sa ganang ating sarili, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen. Sino dito umaamin, wala kang magagawa kung wala ang Panginoon? Diba? Break down your pride. No? Kung ano man yung mga hadlang sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo, kapatid, surrender it all to Jesus. Ibigay mo sa Panginoon. No? Na ikaw, Lord, nangangailangan kami ngayon ng financial breakthrough. Sino dito nangangailangan ng financial breakthrough? Amen? Aminin mo sa Panginoon, no? Hindi yung sasabihin mo, hindi, okay lang ako, Lord, may pera pa ako. Pagkita mo, 20 na lang. Diba? Ayaw mo umamin kasi ma-pride ka eh. Ayaw mo ibigay sa Panginoon, ayaw mong tumawag sa Panginoong Jesus. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi, kaya ko pa. No? Sino dito yung minsan gano'n, na hindi ko muna istorbohin si Lord, baka ang dami nang nagpipray eh. Baka masyado na siyang bombarded ng mga boses. Diba? Hindi gano'n ang Panginoon, kaya niya lahat yun. As sagutin, in a blink of an eye. Kaya niyang baguhin ang buhay mo, kaya niyang i-transform ang buhay mo. Just have faith. At sinabi naalala ko, sinabi ng Panginoong Jesus doon sa babaeng matagal nang may sakit, matagal nang dinudugo, 12 years na. Gumastos na siya ng napakalaking halaga sa iba't ibang klaseng doktor at paggamutan. Kay Jesus lang siya nakatanggap ng tunay na kagalingan. Praise the Lord. Amen? Ganun po mga kapatid. Huwag nating gawing last resort, last option si Jesus. Dapat seek Him first. Una lagi siya. At yung kumpiyansa mo sa buhay, wala sa bank account mo dapat. Wala dapat sa kung anong laman ng wallet mo o kung anong meron ka, kung anong talento meron ka. Yung kumpiyansa mo sa buhay, your confidence is in Jesus. Amen? Na kaya mong harapin ang bukas dahil alam mo ang may hawak ng bukas ay ang Panginoong Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga, He did. God did. Everybody say, God did. God did. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang nagsakripisyo para sa atin. No? Sa John chapter 1, verse 1 to 3, ang sabi doon, nang pasimula, siya ang salita. O siya ang berbo. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay sino yung salita na yun? Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Capital S, no? It talks about a persona. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is your creator. Isipin mo yon, may mga tao na hindi nila alam si Jesus yung lumikha sa kanila. Ang totoong Jesus, pag kinilala mo, siya yung lumikha sa'yo. Amen. Siya yung may-ari, may hawak ng buhay mo. Dahil siya yung salita. Amen? Doon ka nilikha ng Panginoon. Sa verse 14, ano po ang sabi? Naging tao. Everybody say, naging tao. Pag sinabing naging, may pinagmulan. Amen? Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Ilan po ang anak ng Diyos? Ilan po ang anak ng Diyos? Amen.
Sabi doon, siya ay puspos ng kagandahang loob, full of grace and mercy and truth. Sino yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At sinabi rin po sa verse 12 niyan, ang lahat ng sumampalataya at tumanggap sa kanila, binigyan ng kapangyarihan at karapatan na mga maging anak ng Diyos. Kaya yung tanong kay Apostle Peter, sa anong kapangyarihan kayo nagsasalita ng ganito? Sa pangalan nino? Ng Panginoong Hesus at wala nang iba. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya ang sabi, to pay the penalty. Sino ba si Jesus talaga? Siya yung tumubos sa ating mga kasalanan. Romans 3:25. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat. Everybody say lahat. Yan, wala pong etsapwera doon, no? Lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya. Isipin niyo, napakabuti ng Diyos. Sobrang kasalanan ng tao pero pinagtiisan niya. Pinagtimpian niya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At inalay niya pa ang kanyang bugtong na anak. Sabi sa chapter 5 verse 9 ng Roma, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pag sinabi pong dugo, yung kanyang mismong buhay. Because blood symbolizes life. Amen. Tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Hindi ba grabing celebration yon? Wow! Ligtas ka na sa tiyang nakapahamakan. Meron ka ng eternal life ngayon. Ngayon meron ka ng kumpiyansa kahit anong mangyari sa buhay mo. Alam mo may naghihintay sa iyo na eternity kasama ang Panginoon at ang lahat ng anak ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kahit may paghihirap, may suffering, hardship dito sa mundong ito, sabi ni Apostle Paul, nothing can compare doon sa darating na ipinangako ng Panginoon. Amen? Lalong tiyak. Gano'n po ka-sure yun? Sure na sure. Amen? 101% sure, lalong tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Doon sa judgment na tinatawag. Sabi sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Amen. Sino naniniwala dito kayang ibigay sa iyo lahat ng Lord? Ang lahat ng pangangailangan mo. Amen? Kagalingan? Mahirap ba sa Panginoon ang kagalingan? Hindi. Mahirap ba sa Panginoon i-provide yung pangangailangan mo? Hindi. Saan nagiging mahirap? Nahihirapan ka kasi magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Nauunahan ka ng duda at nauunahan mo siya sa pagdidesisyon mo sa buhay. Amen po ba? Sinabi na nga, kung sarili niyang anak, hindi niya pinagkait. Sipin mo, gano'ng laki pag-ibig ng Diyos. Mismong anak niya, inialay. Sa halip, binigay niya para sa ating lahat. Yung mga bagay pa kaya na hinihiling natin sa Kanya, na may pananampalataya, hindi ba niya kaya ibigay yun? Walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa Panginoon. Amen? Yung pagbabago ng buhay, kaya-kaya yun ng Panginoon. Marami na pong nabagong buhay. No? Sa Panginoon po kasi, hindi to see is to believe. Believe and you will see. Mauna ka munang sumampalataya sa Kanya, sabi ni Jesus kay Peter, sige, halika, pumarito ka. Amen? Hindi sinabi ni Peter, hindi Lord, pakita mo muna sa akin yung sample. Sample muna. Wala namang ganun eh. Anong ginawa ni Peter? Dahil narinig niya yung voice of Jesus, sige Panginoon, papariyan ako. Nakahakbang ba siya? Yes. Nandoon ba siya sa ibabaw? Nakalakad ba siya sa ibabaw ng tubig? Yes. Kayang-kayang gawin din yun ng Panginoon sa iyo. Sinisimbolo ng mga problema mo, yung mga tubig na alon. Kayang-kaya mong lumakad sa ibabaw ng mga problema ng buhay. You can walk on the water because of your faith. Diba? You can silence the storm. You can silence the waves of destruction because of your faith in Jesus.
Ganon kalaki ang pwedeng mangyari sa buhay mo kung totoong sasampalataya ka sa Panginoon. Totoong magtatapat ka sa Kanya, totoong talagang ipagkakatiwala mo sa Kanya, mararanasan mo ang Kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Amen? Hindi niya ipagkakait yun. Hebrews 2:17, ang sabi po dito, kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Nagmistulang makasalanan ng Panginoon nung nagkatawang tao upang siya'y maging isang pinakapunong pari. Sino po yung chief high priest? Si Jesus. Na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Alam niyo kung anong ginagawa ng Panginoong Jesus hanggang sa panahon natin ngayon? Namamagitan para sa ating lahat. Kaya nga pag nanalangin tayo, Ama natin na nasa langit, naka-address sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit? Si Jesus ay nasa kanan ng Diyos Ama na namamagitan para sa ating lahat. Yun ang totoong Jesus. Amen? Siya yung nagligtas sa iyo, at hanggang ngayon, siya yung nagmamahal sa iyo. Hindi ka niya kailanman iniwan. Hindi ka niya kailanman pinabayaan. At hanggang ngayon, siya yung naglilingkod na sa kanan ng Diyos Ama para sa iyong kabutihan. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. 1 John 4:10. Ang sabi dito, ito ang pag-ibig. Praise the Lord. No? February ngayon. Buwan ng pag-ibig ngayon. Pero wag tayong magpaniwala dun sa mga pag-ibig na definition ng mundo. Ito yung totoong pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sino po ang unang lumapit? Ang Diyos. Gano'ng kalaki yung pag-ibig niya, no? Isipin mo, Diyos na siya, pinakamataas sa lahat. Siya pa yung naunang lumapit sa atin. Siya pa yung naunang mag-alay. No? Kaya naman tayo mga kapatid, natuto rin tayo umibig kahit sa mga hindi kaibig-ibig. Dahil senyales yun na nag-uumapaw sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga sa isang tao na si Jesus ay matanggap niya para matuto rin siyang magpatawad, matuto rin siyang umibig gaya ng Diyos. Amen po. At marami po sa atin, kahit mga Kristiyano na nakakalungkot, marami pang hindi kayang magpatawad. Narinig niyo ba to? Mga kapatid. Marami yung nabubuhay sa sama ng loob. Nabubuhay sa inggit. Nabubuhay sa pait at sa pride. Diba? Pero sinasabi niya yung siya'y Kristiyano. Kasi kapatid, matatagpuan mo lang ang tunay na pag-ibig sa Panginoon. Doon mo lang yung masusumpungan. Nararapat na ikaw ay magsisit, magbalik loob sa Kanya. At kapag napatawad ng iyong mga kasalanan, napakasarap mabuhay na kasama ang Panginoon. Amen? Sino dito yung sinasabi niya, totoo nga, Pastor, na ang saya ng buhay ko kahit maraming problema dahil kay Jesus. Amen? Pumalakpak yung masaya yung buhay niya dahil kay Jesus. Amen? Masaya ang buhay, kapatid. Hindi madali. Sinabi ba ng Diyos magiging madali? Hindi. Walang pinangako ang Panginoon na magiging madali. Sinabi pa kanya nga, maraming mangyayari. Iba't ibang klaseng pagsubok pa nga, sabi niya eh. Pero anong sabi niya? Sa gitna ng bagyo, diba? Hindi ka niya iiwan. Sipin mo, nagagawa mo pang umawit. Sinyalis yon na nandoon pa rin ang Panginoon at di ka niya pinababayaan. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, sa last verse na ating babasahin, John 3:15. No? Sabi doon, John 3:15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng Jesus is the life giver. Jesus gives eternal life. Wala nang ibang pangalan, hindi kung sino. Matatagpuan mo lang ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi kay Jesus. Last na po mga kapatid. Okay pa po ba tayo? Praise the Lord. 1 John 5:11. The name of Jesus, the power and authority. Ito ang patotoo, sabi ni Apostle John. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan nino
ng kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And I will end in this verse, John 3:16 to 17. Amen. Music? I will end with this verse, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Everybody read the Bible. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sa kanyang lilim lang talaga masusumpungan ang kaligtasan. Amen. Minsan pabasahin natin yung love letter ni Lord. Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat, mga kapatid, no? Everybody, let's read the Word of God. John 3:16. 1, 2, 3, go. Sapagkat na lamang ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, ang sabi, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan o parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Palakpakan po natin ang Diyos na mahal. Iyon ang totoong Jesus na sa panahon ngayon, ang biyaya niya ay sapat at patuloy na ipinagkakaloob sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kaya naman kapatid, sa ating pag-awit ngayon sa Panginoon, kung meron ka pang hadlang sa puso mo, sa relasyon mo sa Panginoon, this is the perfect time na isurrender mo sa Kanya yon. Kung meron ka pang pride, kung meron ka pang hindi napapatawad, meron kang galit, meron kang inggit o puot, meron ka pang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa iyong puso, kapatid, this is the perfect time para isubo mo yun sa Lord. Kung meron kang kalungkutan, kahinaan, suliranin, kasakitan, Jesus is your Savior. Only the name of Jesus, for we can be saved. Praise the Lord. Let's sing it all together to God.